kapamilya, nagbabagang mga balita. Pumuputok ang mga istorya ngayong araw. Live sa ABS-CBN News Channel, Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV 2. Mga impormasyong mahalaga, live din sa YouTube at TikTok. No more, no less, hatid ng TV Patrol Express. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Jr. na nakipag-ugnayan sa gobyerno si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Ayon sa Pangulo, sinubukang makipag-ayos ni Co para mapanatili umano niya ang kanyang pasaporte. Nangako ang Pangulo na agad kakanselahin ng gobyerno ang pasaporte ni Co kapag naisampa na ang mga kasong kriminal laban sa kanya. Iginit din ng Pangulo na pawang hearsay o sabi-sabi lamang ang mga akusasyon sa kanya ni Co. Matatandaan na ibinunyag ni Co sa kanyang video noong isang araw na iniutos umano ng Chief Executive ang pagpasok ng 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa 2025 budget upang kumita umano ng mga kickback. Iginit pa ni Pangulong Marcos kay Co na bumalik na sa Pilipinas upang ilagay ang kanyang pahayag under oath at sumailalim sa due process. Pinapitan po kami ng abogado ni Zaldi Co at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Samantala, irerekomenda ng Independent Commission for Infrastructure sa Ombudsman ang pagsasampa ng mga kriminal at administratibong reklamo laban sa ilang mga contractor o mga mambabatas na umano'y nagmamay-ari ng mga construction firm na nakakuha ng mga proyekto ng gobyerno. Sabi ni ICI Chairman Andres Reyes, kabilang dito ang dating mambabatas na sina Elizalde Co, CWS Party List Representative Edwin Guardiola, Bulacan 2nd District Representative Tina Pancho at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera at iba pa. Samantala, naaresto na ang ika-9 sa 16 na individual na iniuugnay sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Kinumpirma ito ng Criminal Investigation and Detection Group. Batay sa ulat, agad na isinailalim sa kustodiya ng otoridad si Engineer Montrexis Tamayo, Officer in Charge ng Department of Public Works and Highways Mimaropa Planning and Design Division pagdating sa NAIA Terminal 3 noong Martes ng hapon mula United Arab Emirates. Si Tamayo ay positibong nakilala sa pamamagitan ng kanyang government ID. Pinaghahanap siya para sa kasong malversation sa pamamagitan ng falsification at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dinala si Tamayo sa CIDG headquarters sa Camp Crame para sa pagproseso at dokumentasyon bago itinurn over sa Sandigan Bayan Miyerkules ng umaga. Sa ibang balita, bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Davao del Sur Police Provincial Office para sa agarang ikalulutas ng kaso ng pagbaril at pagpatay sa barangay chairman ng Barangay 3 de Mayo sa Digos City, Davao del Sur nitong Martes. Nakapag-live pa sa kanyang Facebook dakong alas 9 ng gabi si Barangay Chairman Oscar Dodong Bukol Jr. Kausap ni Bukol ang isang lalaki na dumating sa kanyang bahay para i-turn over ang kanyang nakitang wallet. Habang binabanggit ang pangalan sa ID, maririnig ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagsisiksika ng mga tao sa loob para magtago habang si Bukol ay nakitang duguan at humihingi ng tulong. Batay sa inisyal na investigasyon ng Davao del Sur Police Provincial Office, isang multipurpose vehicle ang nakaparada sa labas ng tirahan ng biktima at umalis matapos mangyari ang insidente. Nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang dibdib si Bukol na kanyang ikinasawi. Kabilang sa motibong tinitignan ay ang politika. Patay ang isang senior citizen matapos ma-hit and run sa Toril District sa Davao City noong Linggo. Sa kuha ng CCTV, naglalakad ang 65 taong gulang na biktima sa gilid ng kalsada nang mabangga ng isang tricab. Tumilapo ng biktima sa lakas ng pagbangga habang mabilis na umalis ang driver ng tricab.
Pumanaw sa ospital ang senior citizen. Patuloy na inaalam ng pulisya ang pagkakakilanlan ng tri-cab driver. Nananawagan naman ang pamilya ng biktima na sumuko ito at harapin ang kanyang pananagutan. Nilamon ng apoy ang 130 bahay sa Nueva Extension sa Barangay Taft, Surigao City nitong Martes ng hapon. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light and combustible materials at pagkakadikit na bahay. Malakas din ang hangin sa kasagsagan ng sunog. Nagtulong-tulong naman ang mga bumbero at mga residente sa pag-apula ng apoy. Inabot ng 3 oras bago ito tuluyang naapula. Inaalam pa ng mga bumbero ang sanhi ng sunog. Nananatili muna sa iba-ibang evacuation centers ang mga apektadong residente. Hindi naman madaanan ang 4 na tulay sa bayan ng Baggao, Cagayan matapos umapaw ang ilog at malubog ito. Bunsod ng mga pag-ulan, bunsod ng shear line. Ayon sa Baggao Information Office, kabilang sa mga nalubog ay ang Taytay San Isidro Bridge, Bagunot Bridge, Ibulo Bridge at Taging Bridge. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Ipinag-utos naman ng LGU sa Ilagan City sa Isabela ang forced evacuation sa mga residente na nakatira sa mga mabababang barangay sa lungsod Martes ng umaga. Bunsod ito ng pagbaha sa maraming barangay sa lungsod dulot ng walang tigil na pag-ulan at pag-apaw ng mga ilog. Isa sa mga binahang barangay ay ang Barangay Cabecera Jess, kung saan napilitan ng gumamit ng bangka ang mga residente upang takasan ang baha. Sa lagay naman ng panahon na panatili ng bagyong Verbena, lakas nito habang patuloy na kumikilos patungong West Philippine Sea. Sa latest weather bulletin ng Pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 230 kilometers northeast ng Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin abot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Kung hindi magbabago ng bilis at direksyon ng bagyo, inaasahang lalabas na ito sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas ng umaga. Sa ngayon ay nakataas ang signal number 1 sa Kalayaan Islands. Dahil naman sa bagyo, makararanas pa rin ng mahangin at maulan na panahon sa Palawan. Dito sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Aklan, Antique at natitirang bahagi ng Mimaropa. Maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang aasahan dahil sa trough o yung buntot ng bagyo. Ang Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Quezon at natitirang bahagi ng Central Luzon, maulap na papawirin na may kalat na pag-ulan at thunderstorms din ang mararanasan dahil naman sa shear line o yung lugar kung saan nagsasalubong ang mainit at malamig na hangin. Samantalang Ilocos Region at Batanes, maulap na papawirin na may kasamang ulan ang mararanasan dahil naman sa northeast monsoon o amihan. Ang Mindanao, Bicol Region at natitirang bahagi ng Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang mararanasan na may kasamang isolated rain showers o thunderstorms dahil naman yan sa localized thunderstorms. Abangan Rufa May Quinto at Piolo Pascual magtatambal sa pelikula sa pagbabalik ng TV Patrol Express. Nagbabalik ang TV Patrol Express, ang latest sa showbiz sa ating Star Patrol Express. Nagpapatuloy ang kontrobersya na bumabalot sa Miss Universe 2025. Ito'y matapos magbitaw ng pahayag si Miss Universe Organization President Rol Rocha kung bakit hindi nanalo ang pambato ng Cote d'Ivoire na si Olivia Yates.
Sa isang live video, sinabi ni Rocha na ang mahinang passport ni Miss Cote d'Ivoire ang dahilan kung bakit hindi siya nanalong Miss Universe. Aniya, mahihirapan siyang makabiyahe sa iba-ibang bansa para gampanan ang kanyang tungkulin sakaling makoronahan. Wala pang sagot si Miss Universe Cote d'Ivoire sa pahayag ni Rocha, pero nauna na niyang tinanggihan ang Miss Universe Africa at Oceania title na iginawad sa kanya pagkatapos ang coronation night. Naglabas naman ng sama ng loob ang kapwa-kandidata na si Ophelie Mezino ng Guadalupe. Sinabi niyang walang respeto si Rocha at naging racist umano ito sa hindi pagpili kay Yase. Magbabalik sa big screen, See Your Face Sounds Familiar, contestant and comedian Rufa May Quinto sa 2026. Ibinahagi ni Rufa May na makakasama niyang muli si Direk Joyce Bernal na siyang nagdirect sa kanyang hit films na Buba, Masikip sa Dibdib at Super B. Aniya, same wavelength sila ni Direk Joyce pagdating sa atake sa comedy at itinuturing din siyang lucky charm ng direktor. Isinulat din ni Rufa May ang script kasama si Alessandra De Rossi at gagawin ito ng Spring Films kung saan bahagi si Piolo Pascual. Lubos naman ang pasasalamat ni Rufa May sa dami ng proyektong ginagawa niya ngayon. I offer this syempre sa lahat po ng sumusuporta sa akin. O lahat po, kahit na hindi ko follower, pero maganda po ang sinasabi at pinapanood ako. Kaya gusto kong magpasalamat. At yan ang ating Star Patrol Express sa araw na ito. At yan ang mga nagbabagang balita. Huwag pong kalimutan mag-LSSC. Like, share, subscribe, and comment sa YouTube at TikTok. Ako po si Denise Densay. Mga kapamilya, bukod sa YouTube at TikTok, napapanood na rin live ang TV Patrol Express sa ANC Kapamilya Channel, A to Z, Jeepney TV at All TV2. Maaari nyo rin iscan ang QR code sa inyong mga screen para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news o balikan ng mga balita na nakalagpas sa inyo. Ako po si Jeff Caparas. Maraming salamat at magandang hapon, kapamilya.